farmers! Welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Happy New Year sa Thessalonica Farm. Ito mga white kelso, signature bloodline ng Firebird Game Farm. Ibibreed ng Thessalonica Farm. Yan, ito mo, ganda to oh. Hi guys, and happy New Year sa inyo lahat mga subscriber ko na mga farmers. Ayan, for today's video, yan nakita niyo lalakad ako dito. Ayan, new look tayo ngayon sa hairstyle. So dahil 2023 na, ayan, so Happy New Year ulit sa lahat. Hindi ako nakakapag-upload mga farmers ng vlog ko sa YouTube channel kasi nung nag-Christmas tsaka New Year, nandito po ako ngayon sa Cavite. So dito ako kasi nag-celebrate ng New Year tsaka Christmas. So kaya hindi ako masyado naka-upload ng mga vlogs dahil wala ako sa farm. But syempre mga farmers, bago magsimula ang year 2023, isang bigatin na video muna ang ibibigay ko sa inyo. Dahil for today's video, nandito ako ngayon sa Firebird Game Farm. So kung naririnig niyo na yung Firebird Game Farm, so ito ay ang farm ni Sir Biboy Enriquez. So sikat na sikat to mga farmers dahil quality na quality yung kanyang mga manok dito na binibreed at nagbebenta rin siya ng mga manok dito. So nandito ko ngayon mga farmers para bumili ng manok at titingnan natin later lahat ng mga examples ng mga manok na binibreed niya dito. So most especially ang kanilang ibinibreed dito ay white kelso. So yun talagang kilalang kilala na binibreed ni Sir Biboy Ramirez. So yun talaga yung kilalang kilala na binibreed ni Sir Biboy Enriquez. Ayan, so sa mga sabungera dyan, so siguradong kilalang kilala nyo si Sir Biboy. So dito nga pala ito mga farmers sa Tanay Rizal. So dumayo pa ako all the way from Cavite papunta dito sa Tanay para makabili ng manok na ibibreed natin mula kay Sir Biboy. So tara mga farmers at samahan ninyo akong libutin itong game farm ni Sir Biboy Enriquez. Farmers, so andito tayo ngayon sa pinakalabas ng Firebird Game Farm. So ililibot ko kayo from the start of the farm hanggang loob. So super laki nito mga farmers, napakalaki ng farm ni Sir Biboy, grabe. Nakakalula yung laki. At syempre nakakalula yung sobrang daming manok. Grabe mga farmers, nakaka-inlove yung mga manok at napakaganda. So ayan, una yung makikita dito, ayan, syempre yung kanilang mga posters and advertisement placards. Sa baba pa, super dami rin sa baba na mga parang may mga sponsors pa kasi sagot nila yung parang mga placard na mga ganyan, malalaki sa labas, ang dami. So ayan, iharap ko na mga farmers yung camera kung saan ako pupunta para hindi mukha ko yung makikita nyo kasi magandang video to. So magandang opportunity to na ma-vlog ko dito sa farm ni Sir Biboy Enriquez. So pas muna tayo sa face ko mga farmers. Ipapakita ko lahat sa inyo yung makikita ko sa loob para kahit hindi kayo nakapunta dito is para kung na rin kayo napasyal sa loob ng farm. So ayan mga farmers, iharap ko na at simulan na natin pumasok dito sa loob hanggang sa taas. So nandito rin pala si Sir Biboy Enriquez at mamaya makikita ninyo siya sa video. So ayan mga farmers, ayan ha, harap na natin. Ayan, so teka, ayusin ko lang yung aking stick. So ayan, first makita nyo may gate sila, ayan. Tapos ito yung kanilang parang sa mga tauhan na bahay. And ito na yung kanilang name, Firebird Game Farm. So yan, ano pa ng Robina Agri Partner Supremo. Ayan, Firebird. Ayan, Firebird Game Farm. Ayan, excellent subok, ang galing. Ayan, sana all talaga dito.
So makita ninyo first pagpasok. So dito pag napasok yung mga bibili ng manok, mga customer, so ina-assist na nila dito at kanina binigyan tayo ng free buko juice. So napakaganda naman ang pag-welcome nila sa mga customers. So bago tayo pumasok sa manukan, pakita ko muna sa inyo yung mga view dito. So meron din silang pool area, so napaka-social. Tingnan nyo naman mga farmers yung view, grabing kaganda ng view, oh. Naka background ang bundok. So ayun yung pool area nila. So ang daming tao dito, mga pumupunta, sumasadya talaga dito mga farmers para talaga bumili ng manok. So may pavilion din sila, waiting area if ever may gagawin kayo, pwede kayo umupo. So yan na yung loob dito, ang umpisa na makikita nyo. Ayan, Firebird Game Farm. Tapos may court din, may ring. Ayan, syempre mga billboard ni Sir B-Boy Enriquez. So ito pala si Sir B-Boy. So macho si Sir B-Boy Enriquez dito, oh. Ayan. So home of Firebird Kelso, B-Boy Enriquez. Ayan. Sobrang astig. Okay. So ayan na mga farmers, let's go na. Kung makita ninyo, napakaganda ng ambience dahil ang ambience niya is talagang maraming puno, hindi na i-stress yung manok talaga sa kanilang environment. Ayan. So ayan na yung kanilang andito na yung kanilang mga tipi. So ang tipi yung bahay ng manok. So sisain natin yung tipi. Kung makita ninyo, hindi ko na maiisa-isa yun mga farmers, pero napakadami. Ayan, meron din sila ditong ang tawag dito, mga flying pen. Yan na mga kulungan, yung malalaking matataas na kulungan ng mga manok. So una ko nakita itong manok na ito, talagang nagkakaibahan ako. Kumbaga sa aso, para talaga siyang kita-kita mo yung may ibang breed. Ayan. Tingnan nyo naman yung tindig niyan at saka laki. Ayan, no? Ganda, oh. Ayan. So hindi pa ako maalam masyado mga ka-farmer sa breed, pero ipapakita ko sa inyo yung mga nakikita kong kakaibang manok dito. Wow, parang kasanay pa siya sa camera, ah. So napakadami. Ito pa, meron siyang pula. Ayan, pula. Ayan, no, may ano pa talaga siya sa wing. Wow, pakitang gilas pa siya. Ayan. So super dami nito mga farmers, ha. Hindi na natin to maiikot, pero I try my best para maipasyal kayo ng maayos dito. Ayan. So syempre ang pinaka-importante, yung mapapakita ko sa inyo yung mabibili nating manok natin. So yan, napakalaking opportunity nito. So napakalaking opportunity nito mga farmers, tsaka karangalan na makabili tayo dito ng manok. So mamaya syempre sasabihin ko sa inyo kung magkano yung bibilihin nating manok. Syempre asahan nyo na medyo pricey yung manok dito, kasi kilala na si Sir B-Boy na sobrang galing mag-breed at napakaganda ng mga manok. Subok na pag nagbibitaw sila ng manok sa laban, talagang laging mataas ang porsyento na panalo sila at napakagagaling ng manok. Ayan. So nakita naman ninyo sa likod ko. Ayan, no, sobrang daming manok. Ayan. Tapos meron silang para itsurang talisayen. May puti, may puti doon. Tapos may mga mga pula na karamihan. Pero alam nyo ba mga farmers, ako sa farm, may mga alaga ko doon na pula. So ang itsura ng manok, lagi kong sinasabi doon sa manok, parang pare-parehas lang yung itsura na hindi magkakamuka. Pero nung nagpunta ako dito, nakakita na ako ng kakaiba. Nakita na ako ng kakaibang manok talaga na yung, as in mapapansin mo yung iba-iba yung muka. Kasi sa farm parang pare-parehas lang yung itsura ng manok ko. Bisaya. So dito talaga mapapansin mo yung kakaibahan ng mga manok nila. Sobrang ganda ng quality ng manok. So let's go pa mga farmers, ikot pa tayo. So yan, akyat tayo. So ganito pala yung design ng tipi nila. So i-share na rin natin yung design ng tipi. Ayan, so gawa lang siya sa, ano ba to? Gawa lang siya sa sa yero. Ayan, yero na bubong lang siya. Tapos, and dito ang taas ng kanilang lapagan, ang taas. Ayan. So dito nalipad yung manok, dito sila nasampa sa gabi na hapo. Tapos ito yung kanilang bahay. Simple lang pero magandang klase yung kanilang mga tipi kasi hindi bulukin. So hindi kagaya ng mga kahoy, so bulukin kasi. So ako kasi sa farm, mga farmers, tipi ko doon is goma. So para hindi rin siya nabubulok, goma yung gamit ko roon.
So ayan, akyat tayo mamaya dito, papakita ko sa inyo. Diyan tinatry at ini-exercise yung mga manok. Andyan din si Sir B-Boy kanina. So tingnan natin later. Mamaya papakita ko sa inyo. Pero before that, pakita ko muna sa inyo yung mga manok ni Sir B-Boy. Later na tayo umakyat dyan, punta muna tayo dito sa mga flying pens nila na kulungan. Ayan. Grabe yung flying pen, solid na solid yung gawa ng kanilang mga kwarto. Wala ka masasabi oh. Sisain natin yung loob ng flying pen at bakit ganitong kaganda yung mga kulungan. Ay, ganda nga. Hopya. Hala. Tingnan natin. Pwede man ito siguro tingnan. Ayan, ang laman. Diyos ko po, Lord. Napakaganda ng manok. Hala. Sige, lipad, lipad. Lipad. Naku, hindi lumipad. Saan may tumatawag sa akin? So, ayan pa. Wow! Wow! Yun pa oh. Ay, ito may kasamang babae. Let's go, let's go. So dito mga ka-farmers, pupunta ako ngayon sa pilian daw ng manok. So dito daw tayo pipili ng manok. So tara. Ayan. Uy, grabe, laki pa pala dito. Diyos ko, kala ko yun na yun. Wala, yan, pumasok na ako. Wala, tingnan mo kalaki yung ano. Wala, laki. Yan oh. Super laki. Grabe, puro manok lang ito na panabong. Laki talaga nakita dito. Kasi super mahal din ang manok. Tapos sobrang dami nilang breed. Sila na uubusan. Diyos ko, Lord. So pababa ako ngayon ng hagdan. Ayan. Ayan oh. Ah, Diyos ko, Lord, nahulog ako. Nahulog pa ako. So yan, makikita natin yung mga binibenta dito. So, comment down kayo mga ka-farmers kung karamihan yung iba na nakapanood or nanonood sa video ko, kung nakapunta na kayo dito. So feeling ko kasi madami dito pumupunta kasi mapabigating tao, mapanormal na tao. So maganda yung welcome nila sa mga customers. So hindi sila namimili na sobrang yaman, tapos yung mga hindi naman masyadot gusto lang tumingin ng manok, hindi nila ine-entertain. So nakita ko kanina kung paano sila mag-assist sa mga customers nila. So sobrang nilang maganda yung hospitality nila dito. Super fair and lahat ay pantay-pantay yung pag-assist. Very very nice. Good number 10 naman ako dyan sa inyo, Sir B-Boy, sa inyong mga tauhan dito sa inyong farm. Super hands up. Mababait. Nakakapagod lang mag-vlog. Kasi ang haba ng lakarin natin, mga farm. So, kung mapansin nyo, tingnan nyo na lang yung mga background ko na nakikita nyo. Ayun, ayun, napakadaming manok doon. Ayun, naku, Diyos ko, tara, puntahan na natin. Go, go. Ayan, tulin. So, ito, papakita ko sa inyo mga farmers yung itsura. So, ang prefer ko kasi bilhin is white kelso. So, ganito yung itsura ng white kelso. Ayan. Ay, stag pa to na. Ilang months to? 6 months. Ayan, mga 6 months pa to, stag pa to eh. So, yan yung itsura ng white kelso na manok, mga farmers, pure white. So, parang Rhode Island white ko lang naman to. Charit lang. Ayan. So, ayan. Kung makikita nyo talaga mga farmers, kakaiba talaga yung galaw nila talaga. Iba yung tikas. Hindi kagaya ng iba manok na chill lang maglakad. So sila parang lagi silang mamadali. Parang lagi silang busy. Ayan, ang white kelso. Ayan. So so ganito yung bibili nating breed, white kelso. Pero maghanap pa tayo ng pwede nang ibibitaw, yung parang ready to fight na. So ito kasi stags lang to eh. So, mas medyo matagal pa nating alagaan to if ever ito yung bili natin. So doon na tayo sa pwede nang maglahi. Ayan, yung mismo pwede nang ibitaw. Ayan, ang white kelso, mga farmers, tingnan nyo naman. Wow, very good, very nice.
So, yun yung white kelso mga ka-farmer. So, yun yung bibili natin. So, hanap lang tayo ng maganda na yung medyo may edad na. Wag tayo sa stags kasi sayang naman, bibili lang tayo. Doon na tayo sa ready to fight. Tapos, mga ka-farmers, natanong ko yung isa nila dito na caretaker. So, nasa halos 10,000 manok na raw yun nandito sa farm ni Sir Biboy. So, syempre, continuous yung pagdami nun kasi syempre, di ba, breed nga sila ng breed. So, sobrang dami. Imagine, di ba? 10,000 manok estimated ni Kuya. Sobrang dami nun mga ka-farmers, Diyos ko. Ito, tayo sa loob. Ay, iyan. Ito, ano ito? Ayan, dito tayo. Andito daw yung malalaki. Malalaking manok. Ayan, so tara, tingnan natin. Ayan, dito tayo sa isang kulungan nila na medyo malalaki daw. Ay, mayroon pa sa mga puno, oh. Ayan, so marami sila ito white kelso. Puting-puti. Tingnan niyo yung galaw niya mga farmers. Pansinin niyo yung galaw ng manok. Mapapansin niyo siya na hindi siya normal. Parang hindi normal yung manok. Compared sa, ayan yung lakad niya, yung kilos. Mapapansin niyo iba. Ayan o, ang tibay ng paa. Pag-akyat pa lang ng ano, wala silang parang, ayun o. Ang active nila, ang active. Wala, anong ginagawa nyo dito sa B-boy? Grabe naman po yung pag-breed nyo dito. Para naman pong galit na galit yung manok nyo. Ayan. Makikita ninyo naman mga ka-farmers yung sa normal na mga manok sa kakaiba. Ayan o, tingnan nyo yung lakad lang. Lakad lang tingnan nyo iba, o. Ayan, Diyos ko po, tingnan nyo naman ang tindig niyan. At yung manok nila, ang ganda ng ang ganda ng environment nila, oh. Grabing lamig. Tapos free range sila. So net lang yung gamit nila kung mapansin niyo. May mga net lang nakaharang para iba-iba yung kanilang mga kulungan. So mataas lang ang net nila. So hinihiwalay nila yung per month sa mga pwede na ibenta na stags, pwedeng ibenta na mga ready to fight. So ito lang gamit nila net. So hindi na sila nag-provide ng mga mamahalin pang mga kulungan. So ganyan lang sila, free range lang. So meron pa dong mga kangkong. Kamote ba 'yon? Kangkong. Ayan, may mga kamote kangkong pa. So ayan, hulihin na natin yung bibilihin. Ayan, so yung bibili natin, eto na. Matangkad, hindi ko marunong eh. Hindi ko masyado marunong eh. Si Kuya, ang tanongin mo. Ayan. Kuya, pilihan mo kami nung hindi natatalo. Ayan. Dapat hindi natatalo, di ba? Hindi makita. Kasi meron din daw Ay. Sobrang ganda mga farmers, tangina. Eh, napapamura ako, shets. Sobrang ganda niya. Tangkad, ang laman, ang ganda ng balahibo. Walang damage. Walang damage, grabe. Ayan, white kelso ni B-boy. Di ba ganit pa rin ang mga? Ganit pa rin ang mga. Bakit hindi naglalaban yung mga ulit dito? Bata pa. Ayun, hindi naglalaban. Isa. Yung isa. Pipili tayo, pipili. Ayan, yung isa. Gusto mo ba ikaw na lang kunin ko? Sorry. Ay, Diyos ko, nalapit siya sa akin. 35 ang tandang. Ang babae, pag isa lang, 17.5. Malat siya, 35,000. 35,000 na lang siya. So, ayun mga farmers. Ito. Ayan yung white kelso. Dito tayo upo. Pakita ko sa inyo to. At sasabihin ko na sa inyo kung magkano yung presyuhan. So, ayun mga farmers. Ito na. Mamimili lang tayo dito sa ating mga manok na hinuhuli nila kuya. So, ayan. Ito yung nag-a-assist yung nag-a-assist sa atin, sila kuya. So, mababait sila dito.
So, ang bibilin ko pala dito mga farmers is trio na. So, syempre minsan na lang tayong pumunta. Eh di sagari na kasi taga Bohol din ako. Mahirap din kasi pabalik-balik. So, kailangan sagad to nabili na tayo kasi minsan na to opportunity na makauwi ako dito sa Cavite at makabisita ako dito sa farm ni Sir B-Boy Enriquez. Ayan. So, ang trio yung bala kong bilhin. Ang presyuhan pala nito mga farmers is 35,000 isang piraso. Magulat kayo, no? Ayan yung white kelso. Ayan, doon tayo pipili. 35,000 mga farmers ang isang piraso ng tandang. Ayan. Pawisan ka na talaga. So, wala tayong magagawa kasi sobrang ganda naman at talagang meron ako isang subscriber dito si Sir Joe. Ayan si Sir Joe ba yun? O, Joe ata. Ng Sabungista TV. So nakita kami kanina. So follow niyo siya sa YouTube. Si Sir sa Sabungista TV si Sir Joe. Maganda daw at saka subok na subok talaga daw yung mga manok dito ni Sir B-Boy. So pangatlong beses na yata niya bumalik dito para bumili ng manok. Kaya guaranteed daw talaga kahit medyo pricey. So yon ang isang presyo ng tandang like na ganito is 35,000 pesos. 35,000. Tapos yung mga babae, palahian nila, mga babae na manok, yung mga inahin, so nagkakahalaga po ng 17,500 pesos. So imagine mo, kasi mahal ng motor, di ba? Tapos, pag trio, so yung trio, isang tandang, dalawang inahin. Ang trio natin, isang tandang, dalawang inahin, nagkakahalaga siya ng 70,000 pesos. So wala kang tipid, wala kang sakto lang. Ayan. So 35, 17.5, tsaka 17.5, yung trio nila na tatlong piraso is 70,000. 70. So, nag-ipon naman ako mga farmers eh. Ganun talaga. Siyempre bago tayo bumili po sumabak sa ganito, mag-iipon muna kayo. Ayan. So, bakit ako bibili nito mga farmers? Ba't ako bumibili ng mga white kelso ni Sir B-Boy, mga inahin niya? So, i-segregate natin to, ihihiwalay natin to sa farm if ever i-ship ko to sa Bohol. Isasegregate natin to ng kulungan kasi hindi po pwede na makastahan niya na Rhode Island ko. Diyos ko, baka maging kaberto. Ayan, dapat nakahiwalay yan sa kulungan para kung ano yung mapoproduce niya na itlog, pati mga sisiw, babae man o lalaki, is pure breed pa rin galing sa manok ni Sir B-Boy. So, kung ano yung trio na binili natin, yun yung papalaguin natin. At syempre, ibebenta ko soon if ever maparami ko itong mga manok na bibili natin. So, maganda kasi din na ayan o. Yan. Bawal kasi, pero malayo ko na ng i-video. So, maganda kasi rin talaga business to mga farmers. Kahit hindi ba ako sa bungera, pero maganda kasi siyang business na marami talagang naging successful sa larangan ng pag-breed ng mga game fowls na manok. Talagang maganda kasi lalo na pag mahilig ka sa manok, tapos na-enjoy mo pa yung pag-aalaga. At the same time, malaki pa yung kitaan. Kasi mantakin nyo naman, pag nakilala ka as a good breeder at magagaling yung manok mo, makita ninyo kung gaano kalaking pera yung papasok. Eto nga lang, tatlong manok, 70,000 na yung inihanda ko para mabili itong manok, di ba? Ayan. So, sa Bohol, meron ako doon mga binibreed na manok. Magagaling din naman, pero syempre, iba talaga pag may lahi. Pag meron talagang ang pangalan, syempre. So, ayan. So, later, pakita ko sa inyo yung babae pag meron. So yun mga farmers, from loob, layo na nilakad ko, Diyos ko. Lumabas tayo sa main entrance, tapos dito pala, nakahiwalay pala ilalagyan na nila ng mga 1 year. 1 year old na mga manok. Grabe, may mga sila sponsor. Siyempre, sponsor to kasi may pa poster eh. Supremo, Supremo baka naman po, para hindi humagutom yung bibiling kong manok. Baka naman po pa sponsor, chareng lang. Game farm. Hala, grabe, laki pa pala dito. Laki pa. Ang dami pa. Ayan, so dami. Hindi pala nakikita, hindi pala nakaharap. So yan, bago na itong area. Yan, hanggang dun. Hanggang dyan puno. Grabe. Sobrang ganda. Let's go. Tingnan natin yung mga 1 year old. So siguro mga mahihilig dyan sa mga panabong. Enjoy kayo sa video ko, no? Kasi mahilig kahit walang ads to, bawal kasi sa Facebook to bawal sa YouTube to eh, itong mga ganitong content na manok, panabong. Kaya hindi nakita nyo, madalang ako mag-upload sa ganito. Okay lang, hindi ko na adsan to.
ma-share ko, basta ma-share ko lang sa inyo yung experience ng pagpunta ko dito kay Sir Biboy na farm. So ayan, pakita ko na sa inyo ha. One year. Kuya, 1 year to? Medyo mataba si rooster na to. Doon tayo hanap tayo na medyo matikas yung ato, maganda. Ito maganda katawan. Yan, ito maganda to oh. Ayan. So karamihan lang dito mga farmers sa mga white kelso. Ayan, puro puti. Hindi ko na isa-isahin kasi magkakamukha naman sila eh. Pare-parehos lang naman. So ngayon, nandito kami kasi sa 1 year na edad. So namimili kami dito if ano yung matitipuhan namin. So syempre, ano siya, nilalaban sila para makita yung tikas at saka galing ng manok sa pagpalo. So kasi syempre, magbibreed tayo ng mga ganitong klaseng mamahaling manok. So dapat ang ating kukuhaning mga breeders is marunong syempre at magaling pumalo. So kailangan talaga pag titingnan natin mabuti para hindi rin sayang yung binayad natin at the same time yung magiging result ng ating i-breed is perfect. Ayan. Okay. Babae na tayo. Okay, let's go. Hanap tayo ng babae. Ayan. So namili pala ako kung tinignan ko. Ayan, nakita ko kanina yung mga laban dito sa 1 year. Sabi nila kuya, siyempre binibigyan tayo advice. So mga pinagpilian na daw yun na mga manok dito sa loob. So may mga nabili na mga nagbi-breed. So mga tira na lang na binagpilian. So sabi ni kuya, mas okay daw doon ako sa stags. Mga 6 months yung pinakita ko kanina sa inyo. Ayan. Yun na yung pagpilian natin kung saan tayo kukuha ng lalaki. Tapos sa babae wala namang problema kasi mga pure breed naman yung babae nila. Hindi na tayo kailangan pumili ng maganda. So sa ano lang tayo, sa panabong. Go. Let's go, let's go. Okay. So ganda lang pa ako, pinapaltos yung pa ako. So, enjoy ako dito. Super ako enjoy. Nag-enjoy ako sa mga nakikita ko. Kaysa mga mall-mall yung puntahan ko mga farmers, mas enjoy ako sa manok. Ayan, so dito tagal ka na, halos mag 2 weeks na. December 20 ako umuwi dito eh, sa Cavite. December 20. So hindi ko na mamasyal, hindi ko pumunta. Minsan ako napakadalang ko pumuntang mall. Pero ito, talagang sinadya ko talaga sa Tanay Rizal to eh, itong kay Sir Biboy eh. Ayan, para makita ko talaga. Ayan, nakikita ninyo sa aking mga likod, eh, yung dinadaanan ko. Outfit ko, nakapantalon lang ako, di ba? Tapos, naka-crop top. Bakit ako? Hubukas yung shirt ko. Hubukas yung pantalon ko. So, ayan si Sir Bobby. Ayan, Sir Bobby. Hello. Kasama nga, nag-vlog din dito kay Sir Biboy. So, meron sa YouTube channel, baka pwedeng pong pa-follow. Ano po sa'yo? Sa Bungista TV. Sa Bungista TV. Or more on mga manok po kay Sir doon. Mga game foul din. Game Paul. Support din natin, Thessalonica. Thank you. So yun, Sir Bobby, yung mga mina-upload din doon, mga manok na panabong rin. Tapos may mga bumibili kayo or marami na rin kayong binibig sa inyo? Marami, hindi. Karamihan galing dito yung mga Dito po materials. talaga, materialis nyo. So subok naman po yung materialis. Oo naman, kaya nga nandito kami ulit. Kasi first time natin dito, kung tinanong ko kung talaga subok, sabi nga nila Sergio kanina, subok daw. Subok na. So follow niyo si Sir sa Bungista Siya din, TV. Thessalonica. Thank you po. Thank you. Hanap ako ng materialis ko, Sir. Namimili ko mabuti. Ayan, let's go! So ito mga ka-farmers, nakakakita na ako ng iba't ibang itsura. Hindi na white kelso and kulay yung nakikita ko, may mga ibang kulay na. Like what? Ayan, kulay ganyan. So yun, white kelso. Ulit. May mga iba't iba na siya. May iba't iba na siya. So ayan, pula. Parang batek. May talisay doon. So dito na yung mga babae nila. Dito na nakukulong yung mga babaeng palahian. Ng mga babae. Krak! Hindi nila alam yung tawag ko. Ito, ganda rin.
So yan, meron pa dito. Ayan, ganito yung tipiko mga farmers. Oh. Ganyan yung tipiko sa farm. Goma. So may mga goma rin sila ditong gamit. Ayan, marami-rami ditong goma. May gulong, goma. Ayan. So ito yung tipiko sa farm. Haba naman. Baka rin. So, diba, libot na libot kayo mga farmers. Diba, parang na kayo nakapunta dito sa farm ni Sir Biboy. Pakita ko sa inyo lahat, oh. Ganyan ang itsura. All over 100, all over 10,000 piraso ng manok. Estimated daw lahatan dito sa farm niya. Sobrang dami. So yan, sa wakas nakarating na tayo dito sa haba ng panahon na lakad. So ito yung mga babae nila nandito na. Ayan, maliliit. Yung mga babae. So dito yung medyo malalaki na babae. Puntahan natin. Ayan o, dami o, free range lang. Maliliit pa yan, ilang months lang yan eh. Dito tayo sa medyo malalaki na. May bibi pa sila o, pato. Ayun, may pato sila dun. Diyos ko madulas. Hindahan tayo basa. Pasok tayo, pasok. Ah. Sana ba? Kuya, ilang hektarya to? Napakalaki. Sus, Ginoo Lord. Maria. 26 hectares pala to. Tayo, pagod na maglakad. Yan mga farmers, 26 hectares ang farm ni Sir Biboy Enriquez. My God, super laki. 26 hectares, imagine, puro manok. At ang ganda ng ano nila mga farmers, ang ganda ng segregation nila ng manok. Hindi talaga maganda yung ano pag-breed ni Sir Biboy. Ano ba yung talagang synchronized, nasa ayos. Yun nga lang, alalayo lang ng mga area. So ito, may nakita na akong magagandang manok na babae oh. Yan, babae. Yun. So ito, tingnan natin sa loob. Oh, may puti rin oh. Parang maganda yata, all white na yung kuhanin natin. Hindi naman. Ayan, ganda oh. Dami oh. So yan, di ba mga farmers, 26 hektarya. Grabing kalaki. So sino masasabi, may mga nagsasabi kasi walang pera sa manok. Mahirap mag-alaga ng manok. Mahirap kumita sa manok. Imagine to. O, di ba mga farmers, talaga may tiyaga ka talaga at marunong kang humawak sa negosyo. Posibleng hindi lalaki yun yung negosyohin mo kahit ano pa yan. So tingnan nyo, imagine si Sir Biboy. Alam nga naman nagsimula rin naman siguro to sa konti bago dumami ng ganitong karami, di ba? Ganun talaga, nasa pagtsatsaga talaga yan sa pag-aalaga hanggang sa unti-unting lumaki yung negosyo mo. Siyempre, pag hindi ka matyaga, hindi mo naman gusto yung gagawin mo, hindi talaga kikita. Pero pag marunong kang magplano, pag marunong kang maghumawak ng negosyong papasukin mo, hilig mo, tsaka tiyaga ka, may tiyaga, so talagang kikita at lalaki, di ba mga farmers? Sabi nga nila, walang may tiyaga kapag may nilaga. Ayun ba yun? Sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Yung pala yun. Pag may tiyaga, may nilaga. Ayan. So nakarating na ako sa haba ng panahon nilakad ko. Mga farmers, siguro
2 kilo na nawala sa timbang ko. So, nawala lahat ng kinain ko nung New Year. Ang dami ko pa naman kinain nung New Year. Parang naubos lahat. Sa haba na nilakad natin, Diyos ko. Lord, Lord. Hirap. Ayan. Nakarating na ako sa wakas. Ay. Ay, Diyos ko pong hirap. I'm so pagod. Haba na nilakad ko. Isang babae lang naman yung, 2 babae lang naman yung kunin natin. Okay. Ang ganda ba mo? Ang ganda yung buko mo. Bago yung style ng hair ko. Ayan. Puti rin ba kuhanin nating babae? Ah, all white. Mahilig ka sa maputi ah. Bay, ano lalagyan yan? Karton lang? Ilang manok sa isang karton? Ay, upo muna ako mga farmer. Ha? Pagod na Isang pagod karton, na. ilang manok yung lalagay? Dalawa. May ubod doon, sir. Ayan, upo muna ako po. Pero hindi naman mainit dito, malamig. Malamig yung klima, tapos maganda yung mga puno. Hindi naman sobrang init. Mahirap nga, sobrang haba na nilakad ko, tapos ang init pa. Malamig naman. So yan, huhuli muna sila ng babae, tapos tingnan natin. Manghuli na sila. Pagod ako mga. Ayan, mga ka-farmers, upo muna ako. At maghuhuli na sila. Ayan sila! Hindi ko na kaya mga farmers. Upo muna ako. Yun, huli. Puti. Puti na rin yung kukuhanin natin mga ayan. Yan, maganda yan, yan oh. Yan yan, may brown. Ganda. Kuhanin ko mga farmers, hawakan ko mga farmers. Babae lang, pag lalaki. So ito na yung kunin mo. So ito na mga farmers yung napili natin na babae. Ayan. So parang may pagka may pagka choco brown yung pakpak, pero puti. So pure breed to. Ganyan daw pag pure breed na babae, may kulay, may halong kulay. Pero pag lalaki, pure puti. Pure. So ganito daw yung pure breed, ayan, ganyan na may halo daw na ibang kulay na pagka babae. Pero pag lalaki tandang, pure puti. So white kelso to. White kelso. So ito na yan. So iba yung texture niya. Iba yung texture niya tsaka yung bigat. Kasi sabi sa farm, pag ginanto po parang walang laman. Tapos yung ano niya, yung ang kinis. Oh, ang ganda. Oh, ito na yung napili natin. Ito yung nagkakahalaga ng 17,500 pesos. Oh, ihawi na lang natin ito. Baka masarap lasa. Oh, ayan. Oh, doon naman tayo sa lalaki. Punta na tayo doon. So, ito mga farmers, nakabalik na kami dito sa 6 months to stag. So, nakapili na rin ako ng tandang. Tapos, may isang manok na babae na lang hinihintay ko na mapili ko. Tapos, makita ko na sa inyo yung napili ko ditong tandang na white kelso. So, ito na mga farmers yung pinili ko sa mga stags dito. Ayan yung mga stags. So, ito na yung napili ko. Dahilan, wala lang, nagustuhan ko lang siya. Pare-pares lang naman yan kasi pare-pares naman pure breed na white kelso yan. Pero ito yung nakita ko na parang iba tumingin, tapos yung katawan niya matangkad siya pero astig yung forma. Matangkad yung forma niya tapos maganda yung tindig. Ayan, so sinama ko na to, isa ko inahin. Ayan. So yan, kastahan mo na yan. So ito yung isa kong inahin na napili doon sa kabilang range area ni Sir B-Boy, yung may choco brown na konti. Pero pure breed din tong white kelso. Parehas silang pure breed white kelso. Kaso yung tandang pure white talaga yan. Tapos ito daw pag babae, ang pure breed na white kelso pag babae is may kahalong ibang kulay. So ayan yung napili ko. So hintayin ko na lang yung isang babae para makakuha na tayo ng trio white kelso dito sa ayun na! Sa Firebird White Kelso. Ay, Firebird Game Farm. Ano ba? Firebird White Kelso tuloy. Ayan. Ganda oh. Sala. Ayan yung isang manok. Pure white naman to isang manok. So ito na isa namin. Ayan. Pure puti. So yun yung isa na kasama na doon yung isang inahin na napili natin kanina. Tapos ito pa yung isang pinakita nila kuya na pwede natin makuha na babae kasi dalawang babae isang lalaki yung trio nila. Ayan.
So may mas maputi pa daw dito, so pakita ni Kuya. Tapos pagpilian na lang natin kung ano yung ay maiuwi natin. Grabe yung katawan, solid ah. Solid ng katawan niya. Taba. Tingnan mo. Ay, ayun, tingnan mo yung ano, tingnan mo yung ano niya, yung ring, B-boy na kanaga. Kay B-boy ata to. Ayun oh. I-ano mo, close up mo. B-boy. Ayan, B-boy. Ayan, B-boy. Yung kanyang, ang tawag dito? Wingman. Wingban? Wingban? Winda. Saan makaganto ako? Tapos nakalagay Tessa. May nakalagay Tessa sa ilalim. Simulan na tayo mag-breed ng mga mamahaling manok. Ayan, subaybayan nyo rin itong mga farmers itong pag-aalaga natin ng mga ganitong klaseng manok hanggang sa makapag-ngitlog, makapagsisiw tayo nito. At syempre, tingnan natin yung magiging resulta ng mga binili nating trio. So ito na lahat ng napili natin na trio, dalawang inahin, isang tandang. Ayan, so patang. Ayan. So yun na yung napili natin sa ubod ng habang nilakad. Ayan, meron na tayo isang pure puti na tandang kasi na inahin pure na puti siya talaga. Meron din tayo inahin na medyo may halo ng choco brown na yung feather. At ang ating white kelso na rooster, pure breed. So ito na yung trio na bibili natin ngayon dito sa farm ni Sir B-Boy Enriquez dito sa Firebird Game Farm. Ayan. So, ang halaga nito binili natin is 70,000 pesos. So, trio, white kelso, pure breed. So, tara, punta sana makita natin si Sir B-Boy mamaya para makapag-picture tayo. So, bayad na tayo, 70,000. Bilaran Mall. Ano, Tagbilaran na lang i-address nito? Trinidad. Trinidad. So yan, nandito si Sir B-Boy Enriquez. So later pakita ko sila. 1, 2, 3. Happy New Year sa Thessalonica Farm. Ito mga white kelso, signature bloodline ng Firebird Game Farm. I-breed ng Thessalonica Farm. At nakakasiguro tayo dahil subok yan. Yan yung signature bloodline namin. Magiging ganun din ang resulta. Basta siguraduhin lang malusog yung mga anakin. Walang talo yan. Lamang na lamang yan. Good luck and thank you. Thank you, Sir B-Boy! So yun mga farmers, na nakabayad na tayo at pauwi na kami dito sa farm ni Sir B-Boy Firebird Game Farm dito sa Tanay, Rizal. So happy tayo dahil nakakuha tayo ng 3 pure breed na white kelso trio, tandang isa at dalawang babae. So napakaganda ng experience natin at napakadami ko nakitang mga magagandang manok dito sa kanyang farm. So yun lang muna mga farmers para sa video na to. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na yung notification bell para palagi updated sa lahat ng videos na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching. Happy farming! Bay, shout out bay. May tanawa niya. Sila kay shout out Cebu. Sigurado, dagay kay subscribers dito. Yung mga ko dito. Mga igagaw ba? Igagaw. Bye, shout out. Imo bay, imong asawa dito bay.